Doon po sa Viber mismo, merong Viber privacy policy. And in summary, yung mismong laman nito, parang ang sinasabi, gumagamit yung Viber ng ilang personal na impormasyon para magkaroon ng advertisements sa kanila pong app. Kabilang po dyan yung personalized ads para masukat nila at mapabuti yung performance ng ads. Kasama din po dito, may mga datos na kinokolekta at minsang binabahagi sa kanilang third-party advertisers. Pero may nakalagay din dito sa kanilang privacy policy, hindi po nila ginagamit ang sensitive personal data para sa kanilang advertising. Ano pong tugon nyo dito? Kasi this is talagang nandoon po mismo sa policy nila sa Viber mismo before you download the app. Merong mahaba dyan na kailangang basahin, di ba, ng mga tao sa kada bawat po download ng app na ito. Ano pong tugon nyo dito na yes, pinapasukan ng ads pero yung sensitive personal data for advertising, hindi po ito ibinabahagi naman ng Viber? PJ Chacha, no, definitely hindi pwedeng gamitin ang sensitive personal information para sa advertising unless na may specific na pagpayag yung tao. Ngayon, kaya nga po lagi namin sinasabi sa National Privacy Commission na sa lahat po ng kumpanya, hindi lamang po sa Viber, kung kayo po ay mag-advertise o gagamit ng personal data para sa marketing, kailangan po meron kayong separate na tick box. Mean to say yung pagpayag o yung pag-consent. Hindi po namin gusto sa National Privacy Commission na actually binabundle nyo po yung marketing nyo o yung pagkuha nyo ng permiso sa terms and conditions nyo. Dahil tulad nga po ng sinabi nyo, napakahaba nito, yung mga tao sa kagustuhang magamit na lang po yung application, minsan hindi na po nababasa yung terms and conditions. Kaya paulit-ulit po namin sinasabi na hindi po magandang practice at hindi po katanggap-tanggap na yung practice po ninyo ay ibinabundle nyo yung marketing nyo, yung terms and conditions nyo sa terms and conditions. That's why we've always stated na dapat po hiwalay yan sa terms and conditions nyo. May sarili po yung tick box. Ngayon, kung nangyayari naman po na ginagawa na po nila na nasa terms and conditions, tulad nga po ng sabi ko, kung lehitimong interest ang basihan nila sa paggamit ng personal na datos para maglagay ng marketing, tulad na lang po nitong sa Jollibee, dapat po ito yung least intrusive. Kaya nga po medyo questionable na nasa loob po ng private chat yung naging kanilang marketing or yung promotional marketing activities. Tulad din po ng sabi ko, titignan natin kung ano ba yung naging agreement ng Jollibee at ng Viber. Meron po bang data sharing agreement yan? Sa paglabas po ba nung Jollibee na icon, nagkakaroon po ba ng pagproseso si Viber at si Jollibee ng data at sinishare ni Viber kay Jollibee ng data ng tao? Tulad na lamang po ng birthday ng tao kasi tinatanong po yan pag nag-sign up ka sa Viber kung ano ba yung mga activities ng Viber user. Kasi kung advertising po ito ng Jollibee, malamang po ay kailangan po nila yung datos para malaman nila kung sino yung nakakita ng ad, ilan po yung na-reach. Yun po yung mga gusto nating makita. Kasi kung ganun po yung nangyayari, malaki po yung posibilidad na nagproseso na po sila ng personal data at nagkaroon po ng data sharing. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!